Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang ika-12 bahagi. I want to play right now. I feel so hot. I am thinking if I will do it myself or I will let him see me. Would he get turned off if that happens? Hindi na mapakali sa kakatibok. Damn it. Mas lalo ako nag-init dahil sa pagmumura niya. Do you want to watch me play, Papa Hero? Let's stop this, hon. This is not good. Umayo siya ng higa at saka ang tanging nakikita ko ay ang mukha at lieg niya lang. Pulang-pula na ngayon. Okay then, I'll end the call now so I can release this. I said and ended the call. Just by the sight of him, naked, made me so damn horny. This is my hormone stalking. Matagal akong ma-arouse pero kapag si Hero, napakabilis. Just by the thought of him with his naked glory makes my chub so much. Umayos ako ng higa sa kama at saka kinapa yung umbo ko roon na kanina pa nananawagan na hawakan ko siya. In fact, I'm dripping wet right now. One touch on it, and my eyes rolled up. My room is getting hotter each second that passes. I got an ample amount of the sticky wet that came out of my pussy, using my middle finger and scatter it. And on the lips of mine, I never felt this thrilled on my entire life of playing on it my own. My mind is continuous playing. Hindi pa tumatagal ang ilang minuto ang pagpapaligaya ko sa aking sarili na mag-ring yung cellphone ko. Natigil ako sa ginagawa at sinagot ang tawag nang napanganga dahil sa kumukuha ako ng hangin. It was breathtaking. Hon naman. I stopped touching myself and tried to focus on him. What? This is. Nabakunot ang noo ko nang hindi siya sumagot, pero ang mata niya ay namumungay na. What? Are you turned off? I used to play myself. No fingering, just wrapping it. Is it bad? Tell me. Stop courting me now if that is what you think. I don't care. Na-turn off ba siya? Kung ganun din naman, di wow. No, Han. Of course not. But I just don't like this idea. Are you really serious? Or is this kind of prank or a challenge? Ako naman yung napakunot ang noo sa kanya. Seriously, ako, magbibiro sa kanya tungkol dito? Hero, you are distracting me. I'll just talk to you tomorrow, if you're not planning on playing with me. Damn it. He cursed, then he shifted the camera of the phone from his face to his. What shocked me more is that nilalaro niya ang talong niya. His hand is moving up and down on his length. Biglang nag-init naman yung pakiramdam ko. Mas nakakadarang pa. This is not fucking good idea but you started this better. So make this end, Venice. Makakulog niyang saad at saka mariin kong tiningnan yung screen. Kahit malayo ay ramdam ko ang init ng mga tingin niya sa akin. Ilagay mo ang camera sa paanan mo. Nakangiti kong utos sa kanya. Nagririgodon yung puso ko sa sobrang excitement na nararamdaman. Lagot ka sa akin kapag nakauwi ako. Hindi ako makapapayag na hindi ka mapaparusahan na kesyo nililigawan pa lang kita kaya bawal. I am warning you, woman. Natawa naman ako sa kanya. Dahil habang sinasabi niya iyon ay inaayos niya ang pagkakasandal ng cellphone niya. Kahit nakaluhod ng upo sa kama, agaw pansin pa rin. Tayong-tayo na at nakalapat na sa puso niya. He looks so hot. Inayos ko rin yung cellphone ko at nilagay na rin sa may paanan ko. This is so hard. I want to touch and kiss you right now, hon. This is a torture. Torture siya nga, inaayos yung sarili. Nakuha sa camera at naglagay pa ng unan sa likuran niya para masandalan. Hindi mo kontento sa headboard ng kanyang kama. Ayaw pa bang maglagay niyan? Just stop with complaining. Come on. Let's enjoy the moment. This is our first time together. Might as well make this a memorable one. Sumandal ako ng maayos sa kama at saka pabukakang humarap sa camera. I'm so exposed to him. Hero, lapit mo ng konti yung camera mo. Spread your feet. Ilagay mo yung cellphone mo sa may pagitan ng tuhod mo para mas makikita ko yung giant mo dyan. Seryoso siyang sumunod sa akin. Ang lapit na sa talong ng buhay. Okay na ba? Nakangiti ako nag-thumbs up sa kanya. Now, let's see. My favorite part, please. He touched his lens and directed the head to the camera. Damn it. It is now glistening with... Shit. I want to lick and suck it. Halos mapadila ako dahil tinatawag na naman ako nito para dilaan siya. Pinaikot ni Hero yung hinlalaki niya sa ulo ng kanyang kahabaan. I know, I have said before that I don't want to give a blow job, but fact, the feeling that it has given me made me crave for it more. I still want to feel,
Inside your warm mouth, hun. How you lick and suck it made me go crazy. Now, he started moving his hand up and down on his length. Who says you don't want this? Mas lalo pa akong bumukaka, nakabend ang dalawang paa, at saka hinawakan ng aking sarili. Umikot muli yung mata ko kasabay ng malutong niyang pagmumura. Spread your lips so that I can perfectly see what's mine, honey. He is getting wild. I like this. Stuck your tongue out first. Nag-aakit. Nasaad at saka nilaro ang kayamanan ko while circling my finger. It felt so good. Init na ako ngayon kahit napakalamig dito. Oh, hero. Mas diniinan ko pa yung pagpapadaan ng daliri sa akin bago ako dumila-dila sa kamera. Nilabas niya rin ang dila niya at lasing akong tiningnan. I am imagining, hero. You are so hot, hon. Ayaw mo bang ipasok yung daliri mo? You can imagine. It's easing in and out from you. Umiling-iling ako at saka pinagpatuloy yung paglalaro. I really want to have sex with you, hon. Please, let's do it once I get home. Hindi nakatulong ang mga sinasabi niya. Mas lalo lang akong nag-iinit at alam kong ganoon din siya. You want that to happen? Tumango siya at initutok muli sa screen yung ulo ng kanyang kahabaan at ang namasamasang butas nito. Usang lumabas ang dila sa bibig ko at kumiwal-kiwal ito na akala mo idinidilaan talaga ang butas na yon. I want to experience that. But now, not now. I want more of him. Naging maingay si Hero habang nilalaro ang sarili. I touch my boobs. Kinuha ko ang isang unad saka naupo ako roon. It looks like I am straddling it. Tinukod ko ang dalawa kong kamay sa may malapit na parte ng kinaroroonan ng kamera at nagsimulang gumalaw. I am grinding myself on the pillow. God, Venice, this is what I will do when you get home, hero. I would love that, hon. The feeling is very foreign. Ang hirap huminga at init na ang buo kong katawan. I continued grinding and then humping the innocent pillow. What is it, hero? I'm riding. I know. It would be the best feeling. Inalis ko na yung unan at saka pabaliktad naman na umayos. Nakaluhod ako sa kama. Nakatukod ang parehas na kamay. Nakatalikod ako sa kamera kaya kitang-kita niya yung puwetan ko at ang pagkababae ko. And I touch myself again. I'm looking forward in being back from the back, like this position. I am imagining now that I am doing that. I'm near you. Ang sarap tingnan. I want to taste it again. Mas binilisan ko pa yung paglalaro ko. Umungol ng pagkasarap-sarap. His dirty talk is helping me reach my orgasm that fast. Hero, it feels so good. Venice, sabay tayo, han. Mabilis akong nagbago. Muli ng pwesto at bumalik sa kung ano ang pwesto ko kanina. I want to see him. Naging mabilis yung paggalaw ng mga kamay namin at maging ang halinghing namin ay hindi na mapigilan sa pagtaas. Dumila muli ako at ginaya niya naman agad. Ginalaw-galaw namin ang mga dila namin na parang naglalaban bago ko narating ang ulap. Sunod-sunod na halinghing ni Hero bago ang malagkit na likido doon. Hinihingal kami pareho pero ang mga ngiti ay alam ko nag-e-enjoy sa ginagawa. So, nakangising tanong ko. Is it fun right now? We won't be doing this anymore. Tinawagan ko na lamang siya dahil alam kong hindi yun mangyayari. Late ako nagising kaya naman hindi na ako nakapag-ayos ng mabuti sa aking mukha. I haven't put a makeup and just on my lipstick. I just put my hair in a messy bun with my watch and earring as my only accessories. Ang tanging dala ko lamang yung aking cellphone at wallet. Lakad takbo akong pumasok sa lift. Hay Diyos ko, nananaginip ako kung paano ko sinakyan ang talong ng Papa Hero ko. Tapos bigla-biglang tatawag ang aking manager. Dahil may shoot kami. Biglaan. I am not prepared. Well, my beauty is but I am not. Ang sarap ng nangyayari. Ipapasok ko na sana eh. Buisit. Sisiguraduhin lang nila na maayos ang shoot mamaya dahil baka uminit yung ulo ko. Isa pang dahilan kung bakit tinatamad ako ay dahil dapat pauwi na ngayon ang baby ko pero wala pa rin. Hindi ko talaga siya papansinin kapag nagkita kami. Porket alam niyang mahal ko siya, papaasahin niya na ako. Bahala siya. Manigas siya kasama ang, hello? I answer the call when I am on the parking. Kay Hero na kotse pa rin yung gagamitin ko. Next week, I will buy my own car na. Miss Venice? What? Kanina pa siya tawag ng tawag. Mula na magising ako hanggang sa matapos maligo at ngayon, naiinis na ako. Change venue raw po kasi. Natatakot nitong sagot. Aba,
Kapag ganitong nabitin ang tulog at masarap yung panaginip, talagang magagalit ako. Pasalamat na lang at nandito pa ako sa parking dahil kung hindi, sasabog na talaga ako. Where? Huminga ako ng malalim dahil baka sa buong shoot, nakakunot yung noo ko. I am on my sleep on white shoes and sleeveless comfy fitted dress that is below the knee. Ewan ko ba, I want to wear something not so much revealing today and the color is black kaya nababagay sa mood ko. Sinabi ni Kat ang address at malapit ito sa company ni na Hero. Naalala ko na naman ang mokhong na yon. Ayaw ko na sa kanya. Nasabi niya uuwi siya kagabi pero ngayon wala pa rin. At talagang sinusubok ang aking pasensya dahil napaka-traffic. Gosh, kalma Venice, kalmahan mo lang. Mabuti na lang at agad na umusa dahil kung hindi, baka pati katapatan kong driver, masigawan ko na. Ayaw ko talaga kasi sa lahat kapag sarap na sarap yung tulog ko tapos agad ko na lamang iyong iwinaksi sa isipan ko at saka bumuntong hininga. I smiled as I drive. Ngiti lang Venice, papangit ka sa shoot. Hindi ako na-orient sa shoot na to at flexible naman ako kaya kahit biglaan, kayang-kaya ko yan. Ang ipinagtataka ko lamang ay bakit biglaan sila ngayon. Mercado's excellence teams are always ready and prepared. 2 days ahead, nagpapasabi sila. Well, baka nga biglaan kaya inintindi ko na lang. Isa pa, wala naman akong lakad today maliban sa dapat na date namin ni Hero. Napakunot na naman yung noo ko nang walang nag-aabang sa akin sa labas ng restaurant. Ang sabi naman kasi ni Kat, hihintayin niya ako rito. Why does the restaurant look silent? Parang walang tao. Hinga Venice, hinga. Hinigpitan ko yung kapit sa cellphone ko at saka bumaba ng kotse. No cars are passing by. Hindi naman kasi ito main road pero dati, napadaan ako rito maraming sasakyan na nakapark. This is a high-end restaurant. Tanging ang mga yayaman lang ang kadalasang customer. O baka kaya wala dahil magsushoot nga kami rito. Bahala na nga. Naglakad ako patungo sa harapan ng restaurant. Napalingon akong muli sa sasakyan dahil tumunog ito. Pero mas lalo akong kinabahan nang may magtabo ng kamay sa aking mata. Hinawakan ko ang kamay ng taong nagtabo ng mata ko at handa na sanang buliyawan dahil hindi talaga ako natutuwa sa mga nangyayari. Pero nang malanghap ko ang mabango niyang pabango, halos manghina ang aking tuhod. I feel this warm on my back. He is home. Shit, halos maluha ako dahil sa pagkamis sa kanya. Muntik ko na nga makalimutan na galit ako sa kanya. Get off. Mula sa mata ay bumaba ang kamay niya sa aking baywang at unti-unti akong kinulong sa kanya mga bisig mula sa likuran. His warmth made me close my eyes. I want to lean on him and made him how much I miss him, but I still make tampo. I don't know you. Get off. I heard his sexy chuckle that made my knees turn jelly. No, tampo ako. He needs to make up to you. Honey, pinilit kong kumawala pero mas sinigpitan niya. Nagagalak ang aking puso at umabot na sa puntong kumikiriray na rin sa sobrang kasiyahan. Ngayon ko lang ito naramdaman. Siguro sa sobrang pagkamis ko na ito sa kanya. Don't be honey. I really don't know you, so get off. He chuckled more. Tumama sa bato ko ang mainit niyang hininga. Nakikiliti ako kaya pati yung blank ko nakikiliti na rin. Bwisit talaga. Why don't you turn around and look at me? I thought you miss me, hon. Napairap ako bigla. Kinagat ang aking labi. Kinikilig ako. Get off me first. Pangahamon ko sa kanya. No, naiinis ako Hero. Bitiwan mo ako. Naman, bakit kasi puro kakayakap? I want a kiss. Hindi ko na nga kinaya. Bisit kasi. Kinikilig ako ng bongga. Ang sarap sa pakiramdam ng yakap niya. Ako na ang humarap sa kanya, kahit na hindi pa niya tatatanggal ang yakap sa akin. Mabilis kong hinawakan yung likuran ng ulo niya gamit ang dalawa kong kamay at saka hinila siya papalapit sa akin. His face, ang gwapo. Kinikilig ako. Taas at baba. One quick glance of his face before I pulled his head so that our lips would finally meet. Halos mapaungol ako sa sarap. I miss him. Wala rin siyang sinayang na sandali dahil agad niyang sinuklian ang unang paggalaw ng labi ko para sa mas malalim na halik. Parehas kaming gutom sa aming mga labi. Hinila pa niya akong lalo at saka pinisilang aking pangupo. Fudge. How can I feel the pleasure and I want more? I want to feel more that the pleasure this kiss is giving us. Muntikan ko nang makalimutan na nasa labas pala kami. Wala naman akong pakialam sa ibang tao pero baka narito yung team. Baka makapanood sila ng live porn. Oh God. Bahagya akong inipit ng aking ngipin ang ibabang labi ni Hero.
bago ko siya itinulak palayo sa aking mukha. Pero makulit siya at may pahabol pang halik. Mas inilapit niya ako sa katawan niya at kulang na lang ay buhatin ako. Ito ang gusto niya, ibibigay ko. Hinila ko yung batok niya at gumanti ng mas malalim na halik. I suck his tongue and will suck his lips after. Napakasarap. Just by the kiss, I know. It's getting wet again. Did you invite us, honey? Just to witness you and our Venice making out? Agad akong napalayo kay Hero pero nakayaka pa rin siya sa likuran ko, kaya nanatili ako sa mga bisig niya. Nanlaki ang mata kong sinilip sa likuran ng pinanggalingan ng boses at halos himatayin ako nang makita ang nanay ni Venice ang nagsalita. What? Masama akong ibinalik ang tingin kay Hero na kangisi ngayon. Bago ibinalik sa parents niya ang ngisi rin sa amin. Nakakahiya. I hate you. Pilitin ko manghinaan yung boses ko. Alam kong narinig ito ng dalawa pa naming kasama. Puputulan ko talaga ng talong tong lalaking to. Kumawa siya ng pagkalakas-lakas bago ako hinawakan sa bewang at iniharap sa mga magulang niya. Hindi naman ako makatungo dahil nakakabastos yon at hindi naman ako pagong para umurong na lang sa harapan nila. Pero nakakahiya talaga. Mom, Dad, meet my girlfriend, Venice. Girlfriend? Nilingon ko siya pero hindi na ako nagsalita pa. So, you are the girl. Kinikilig na wika ng mami niya. I am Helen. I would be happy if you will call me mommy. I am glad I am able to meet you. Akala ko ay makikipagkamay siya pero nagulat ako. Nang lumapit siya at niyakap ako. Gusto kong umiyak. Ang puso kong kumikirot ng bonggang-bongga. We met before, on the contract signing. Again, I am Jeff. Just like your mom, call me Dad, okay? Yumakap din siya sa akin. I am speechless. Oh my God. Pinagtawanan nila ako. Mas lalong nakakahiya. Busy talagang hero na to. Hindi ako prepared. Naiinis pa ako sa anak ninyo. Bigla akong naimutawi sa bibig ko saka masamang tumingin kay Hero na nakalapit pa rin sa bewang ko. Nakakainis ka. You should have told me that I will meet your parents. Look at me. I'm not properly dressed. I have yelled at my manager because she wants me to come here in an instant. Wala kang kisakin, akala mo. Mommy, pagalitan niyo nga po yung anak niyo. Ini-stress niya ang kagandahan ko. May paira pa ako sa ere na akala mo ako ang bida. Naiinis kasi ako. Umani iyon ng malulutong at malalakas na tawa mula sa mag-asawang merkado. I like you for my son, ha? Magkakasundo tayo. Hinila ko ni Mami Helen at saka niyakap sa braso. Ngayon, si Hero naman ang masama mukha sa amin. Dad went to Hero and patted his head like a little boy. Ang cute ng family nila. Unang kita ko pa lang sa mga mukha nila sa vibe pa lang, alam ko na agad na hindi sila yung matapobre na magulang kahit na mayaman sila. Sa isang tao, malalaman mo naman kasi agad kung makakasundo mo sila. Yung iba, unang tingin mo pa lang, makakaramdam ka ng takot. May ibang manginginig ka pa sa kaba. May iba naman na masayahin ang dating kaya may isip mo na masarap itong makasama. At sa mga magulang ni Hero, kahit sa contract signing, ang daddy niya, super approachable ng dating. Mabait at hindi siya mayabang. Ang mami niya naman na kanina ko lang nakita, masayahin ang mata at tila kinakausap ako nito at sinasabi na huwag akong matakot mahiya sa kanya. Alam ko na kung saan nagmana ang kabaitan ni Hero. What are we waiting for here? Let's get inside. Masama na pinaghihintay natin ang ating mga date anak. Daddy Jeff said and pulled Hero to the entrance of the restaurant. It is closed. Wala akong nakikita mula sa labas kaya hindi ko alam ang ayos. Hinila naman ako ni Mami na nakangiti sa akin. Akala ko ay mahihirapan pa ako sa meet-up namin with a parent at hihimatayin sa kaba. Pero heto at nagawa ko pang magpakita ng crazy side ko sa kanila. Nakakahiya pero masaya. I suddenly miss my parents. Kung sana nandito na sila, mas masaya. Kusang bumukas ang salamin na bubog at mas talo ako namangha at napatalon. Sabay tabo ng aking bibig na makita ang nasa loob. Nanlaki ang mga mata kong nilingon si Hero na malaki ang pagkakangiti sa akin. Ganon din ang mga magulang niya. Iniwan ako ni Mami Helen at sumama kay Dad Jeff na kausap ang staff. May kalayuan na rin sila sa akin pero hindi ko pa rin magawang gumalaw. I felt a hand envelope my waist. Inilapit ko yung tingin ko sa pinanggagalingan ng kamay at nakita ko ang pinakamagandang lalaki na may pinakamasayang ngiti. I think I fell in love more. I love you. You are my girlfriend now. Am I right? Bulong niya sa akin. Nakakainis ka talaga.
Naiiyak ako sa kanyang ginagawa. There is only one long table and the design is so romantic. May 4 na bangko at nakahanda na ang eleganteng mga eating paraphernalia sa lamesa. The candles and the flowers are showing so much love. Everything is so sweet. A violin suddenly played. Shit, nagiinit ang sulok ng mga mata ko kaya napatungo na lamang ako. Kakainis ka talaga. If I know, you just miss me so much. Pinalo ko siya sa braso. Waters that formed in my eyes started falling. Hey, nakakainis ka talaga, visit ka hero. Natatawa siyang pinunasan ng mga luhang pumapatak sa mata ko. Saka ito pinagpapatakan ng magagaang halik. I love you so much, Venice. Inirapan ko siya pero yung puso ko ay nagdiriwang sa sobrang galak na nararamdaman. Kain na tayo? Gutom na si Mom. Wala pa silang breakfast katulad ko. Nanlaki ang mga mata ko at ako na ang humila kay Hero para mapunta sa lamesa. Tuluyan na nga kaya maging maganda ang takbo ng pag-iibigan ni na Hero at Venice. May pagsubok pa nga kaya silang pagdaraanan matapos ang magandang tagpong ito. Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.